Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alak, likas na yaman to. Welcome back mga Kaspiro. Muli ay samahan nyo kami sa aming ginawang pamamana. Kasama ko si Ildin Manakpo at dito pa rin yan sa bayan ng Dumaran, kung saan inabot tayo ng lakas sa laot pero nakawi tayo ng ligtas at may dala tayong blessings. Let's go! Okay, good morning mga Kaspiro. Ang oras ay alas 7:33. Uli pagkakataon na nakikisama yung ating luma, pero yung order natin nandiyan na rin naman sa likid. Samahan nyo kami. Kasama ko si Ildin Manakpo. Sana makakita tayo ng maraming biyaya. Kaulit tayo ng marami, makulit tayo ng ligtas. Kaulam tayo ng masarap. Let's go! Ang naging unang spot natin para sa araw na ito ay yung spot kung saan tayo madalas nakakahuli ng Golden Trevally sa ating mga previous video. At sa pagkakataong ito, natapos na tayo makapag-load. Nasa ibabaw pa ako nung makita kong may 2 pirasong kingmak na naghahunt ng kanilang makakain, kaya dinahandahan ko silang sundan sa ibabaw. Yun ang pinaka the best na paraan para makadikit tayo o mamit natin yung tamang distansya ng isda. At kapag malapit na tayo ay saka na tayo bumaba, pero unexpected mga Kaspiro, dahil napakarami pala nitong kasama, kaya pinili ko yung pinakamalaki sa kanila. Akala ko hindi ko na maabutan mga Kaspiro. Hindi pa naman talaga mga mamaw yung mga kingmak dito, yung tangigi mga Kaspiro, dahil nasa 3 kilo, 2 kilo, minsan pinakamalaki na yung 8 kilo kapag nakakapana kami, at napakadalang na ng sobrang lalaki dito. Ganon din kahit nasa mga giant trevally, kapag maliliit pa sila ay talagang sama-sama silang lahat. Pero habang tumatagal at nagsisipaglakihan na sila ay nagkakaroon na sila ng kaagaw sa kanilang pagkain, kung saan yun din ang mga kasama nila, kaya nagkakanya-kanya na sila para wala nang kaagaw sa pagkain. Kaya kung mapapansin ninyo mga Kaspiro, yung sobrang lalaki na ng isda ay hindi na talaga sobrang dami. Nasa 3, 4 ang pinaka minimum nila na magkakasama. Matapos ang ilang minuto ay paikot-ikot ko na itong drenaging mga Kaspiro sa ibabaw. At sa pagkakataong ito ay sinubukan ko ng bumaba sa ilalim. Sakto namang natapat tayo dito sa isang leopard coral trout at napakalaki na, kaya hindi ko na pinalampas pa. Ito yung ating naging pangalawang isda para sa araw na ito. Malapit lang din naman ang bangka, kaya kapag nakakahuli tayo, agad na natin dinadala sa bangka nang sa ganun ay hindi rin mabigat sa buya.
Kapag ka nakatuhog kasi may mga pagkakataong humahabol tayo ng mga pelagic ay mabigat siya hilahin. Kaya mas magandang nasa bangka para safety na rin sa mga tax collector, pero hindi naman gaano ka-aggressive yung mga pating dito sa amin. Ito lang yung isda na nahalo na nag-iisang territorial dahil yung iba ay mga pelagic na. Sa dive natin na ito mga kaspiro ay pinagmasdan ko yung mga bait fish at napakakalmado na nila dahil nga wala na rin masyadong agos, kaya wala na rin akyat yung mga pelagic. Sakto namang nagpakita yung mga pusit dito, kaya imbis na i-unload natin yung pana, ipinana ko na lang sa pusit. Ilaw. Okay, panibagong spot, pangalawang spot natin yung araw. Hey, ulan na paikot. Let's go, let's go. Dito sa ating panibagong spot mga kaspiro, hindi pa nagtatagal nung bumaba ako sa Panganto at naghanap ng isda na pwedeng mapana. Napakalayo pa ng tinitingnan ko, hindi ko alam, nandito lang pala sa malapit yung biyaya na nag-aantay, isang golden trevally. Nakita na ako ng isda mga kaspiro, kaya nagpa-pre-pull na lang ako para hindi siya masyadong umilap. Kailangan lang ay may angat natin siya ng kahit isang dipa o dalawang dipa galing sa mga bato para sa ganun ay hindi niya na mapulupot yung ating shop, hindi na tayo mahirapan pa. Alalay paturos lang yung kailangan natin gawin kapag pinapalaruan natin yung isda. Huwag natin bibiglain ng bitaw yung ating monoline dahil may posibilidad na sumarado yung ating flapper at makabitaw ang isda. Hindi rin dapat na hilahin natin ng malakas, may posibilidad din kasing mapunit ang sugat at ganoon din ang magiging resulta, masasayang ang isda. Kailangan lang pag matapos nating i-brainy yung isda ay paawasin din natin yung dugo sa hasang niya para hindi malangsa yung isda. Ito kasi yung kadalasang reklamo ng mga tao kapag bumibili sila ng isda na pinanaan, malangsa daw. Yun ay kapag hindi pinapaawas yung dugo sa gilid ng kanyang hasang. Pero minsan mga kaspiro, nakadepende na rin sa pagluluto dahil nga
kahit ang mga karne kapag hindi kumpleto ng rekado, malangsa pa rin. At nagumpisa na ang ulanin mga kaspiro, kaya nagdesisyon akong bumalik sa bangka para malapit lang tayo sa bangka in case na maanod ito. Pagkatapos ng ulan mga kaspiro, sinubukan ko pa ulit na ikutin pa ng ilang beses itong bahura na ito. At sa huling pagkakataon ay binidyuhan ko na lang yung napakaraming mga miransing na tinatawag dito sa amin. Isa sa mga isda na napakasarap paksiwin. Kaya lang hindi natin yan mahuli gamit ang pana. Kailangan dito lambat. Kaya lang din masisira yung mga corals. Kaya wag na natin ituro ito kung saan banda. Panibagong spot ito mga kaspiro. Pinuntahan ko yung spot kung saan madalas tayo nakakahuli ng GT. At sinubukan natin kung mayroon tayong mahuhuli dito. Masyado akong aktibo dahil may mga pagkakataon dito mga kaspiro na sumasalubong sila. Hindi pa tayo sumasayad sa bahura. Kaya dito ay kailangan talagang magmasid ka agad habang papalubog pa lang tayo. Hanggang sa nakita kong mayroon isang yellowtail trevally o yung brassy trevally. Saktong papalapit siya sa kuweba. Kaya minute ko yung tamang distansya. Daplis ang pagkakatama mga kaspiro, kaya hindi ko pinersa. Hinayaan lang natin siya na manghina habang papalutang. Dinahandahan ko lang na hilahin pakunti-kunti. Nang sa ganun ay madala natin sa ibabaw. Nakikita ko na yung flapper na kaunting-kaunti na lang yung nakakapit sa balat ng isda. Kaya mas nagdubli ingat ako na hindi siya makapunit. Pero habang papalapit sa atin yung isda ay mayroong nangyari na hindi maganda. Dahil yung monoline ay pumulupot sa aking diving weights. Kaya tuluyan na nakabitaw. Ganun talaga kapag hindi para sa atin yung isda. Move on lang tayo at hanap ng panibago. Hanggang sa nag one way na ako dito mga kaspiro. At habang papalubog pa lang ako dito ay meron akong nakitang nakahinto na isang golden trevally. Medyo may pagkailap na klase ng golden trevally ito, pero nakatulong talaga na malaki yung mga cleaner rust dahil na-delay siya ng konti at naabutan natin. Yung kinakain kasi ng mga cleaner rust ay yung mga maliliit na parasite na kumakapit sa mga malalaking isda. Kaya minsan ay nakikita natin yung malalaking isda ay talagang sinasadya nilang pumunta sa bahura para ipatanggal sa mga cleaner rust yung mga parasite na nakakapit sa kanilang katawan.
Pagkatas pala yung mga golden trevally na ito mga kaspiro, ito ay patunay din na meeting season nila. Hindi pa man ako nakakabawi ng hininga mga kaspiro nung mapansin kong biglang nagpanik itong mga bait fish, kaya nagsagawa agad ako ng pag-ambush. Saktong pababa pa lang ako nung makita kong may 2 pirasong golden trevally na dumaan lang, at hindi man lang tayo pinansin, dumiretso talaga sa malalim, hindi na bumalik. Napakaraming mga batfish nasa bandang unahan lang, o yung tinatawag na bayang. Napakarami nila mga kaspiro, kawan sila, kaya nagsagawa ako ng pag fish call dito, baka sakaling may nakahalong pelagic, at hindi nga tayo nagkamali dahil may 2 pirasong golden trevally. Pinili ko yung nasa hulihan dahil medyo malaki siya kumpara sa unang lumapit. Hapon na rin at malayo pa ang uuwian, kaya eto na yung ating naging huling isda para sa araw na ito. Katapos nito, bumalik na ako sa bangka para tuluyan ng makauwi. Dito na kami sa tabi mga kaspiro, at yung ating biyaya sa buong maghapon ay 5 piraso lang, pero kahit pa paano dahil malalaki ay may timbang na rin. 5 piraso lang ang ating nahuli. Yun, sayang, bitaw pa talaga yung isa nating putian. 3 golden, 1 king mac at 1 suno. Let's go, alamin natin kung ilang kilo ang aabutin. Bye.
Ganyan na sana yung mga ket ng huli. Hindi na muna ako nagpaiwan ng mga kaspiro dahil sa mga pagkakataong ito. Kailangan ko talaga yung pera. Yung ate ko kasi ay naoperahan sa kanyang panganganak. Kaya next time na lang po ulit tayo mag-ulam ng mga masasarap na isda. Ate, 500 bawasan mo tayo ng 500 sa ha? Hindi lang muna. Okay. Thank you. Grabe ka power. Okay, 130. Shout out kay Rini Alisin ng Pasay City, Jean Pasyol ng Libagon So Leyte, ganon din kay Ma'am Dimple, Johnny Jacktin, Joel Kaibog, Leopoldo Orsal at sa kanyang misis na si Marilo Dilarama, Cristina Alcones and family, Hanford de San Jose ng Kaluya Antique, Carino Quiadong and family ng Nae Cavite, Christy Tuto Kawaling, Samuel Prado, ganon din kay Jose Roldan Jornales, Nestor, Mary Rose Briones, shout out din kay Larry Mos Hilario Lacochero, Lolito Balisbis, Conquijor, Jonathan Recto, Kim Villases, Jungle Boy Vlog, shout out din kay Roberto Patalagsa, Jocelyn Bagyo ng Mindanao, maraming salamat din kay Arlon Pagal and family, Ginny Somo Okrancudo, Ednor Cabral ng Cavite City, Boyet Villacorte at Joel Antonio, Smiling Golden Retriever, kay Michelle, shout out din, Brian Damasco, Yapox TV, Arman Talisik ng Consolation Cebu, Danilo at George Prince Adalim, Adix Bag, Eastern Bloody, shout out din kay Ariel Arias, ganon din kay Simeon Condes, Eduardo Yonson, Modisto Paul, Ronald Imbudo, Regine Pasco, Patrick Pahala, shout out, Idi Muradas and family, ganon din sa kanyang kaibigan na sa Balot Tondo, Manila na si Juby Bilas ng MDRRMO, maraming salamat po, kay Sir Renato Di Solok and family, Juliet Nimmer, Mauricio Pujas and family ng Camiguin Island, Daryl Galigaw ng Tablas Romblon, Asyong Sandara ng Italy, shout out po, Dings Love Tea Official, Flor de Lisa Kalingaw ng Coron, ganon din kay Tuto Kalingaw, Elmer Marcon, shout out po, E.I. Robio, Giovanni Josaico ng Taguig, Manila, kay Bro Romel Navarrete, shout out kay ganon din kay Budo Tudots at Lionel Mags, Marcelo Bernaldez, Brian Kelvin, Rebel Dogs, Jace Perfishing, Kasalong TV, Julito Cuesta, Tony sa Arenas, Nixon Echon, County Heart TV, Ines Likaya ng Maguya, Libago, Southern Leyte, Mix Channel, shout out po kay Jupit Kahildo, ganon din kay Andoni Arpeleda at kay Leo Dimate, Jerry ng Paranaque at syempre kay Noe Patiliano. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at walang sawang panunood mga kaspiro. Kita-kita po tayo sa sunod nating video, awan ng Diyos.